morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong linggo, buong buwan, buong taon na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa ng ating devotional, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Salamat po sa oportunidad na makapakinig kami ng iyong salita. Lord, ang mga salita ng buhay at pagpapala, magbabago sa aming kinabukasan, O Diyos. Lord, salamat sa pagsama ng iyong banal na Espiritu at sa patuloy mo, Panginoon, Lord, pagbuhos ng mga pagpapala mo sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya, habag at mayamang pabor sa aming lahat. We thank you, Lord. We bless you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. So, kamusta na po kayo? Alam ko po na sa mga nagdaang araw, napakainit po na ating nararamdaman. Imagine nyo, bumabagsak o tumataas ang ating temperatura up to 50 degrees sa ibang mga lugar. Pero alam nyo, kahit ang init-init ng nangyayari in the natural, weather-wise man yan, probably internal sa ating mga kalagayan o mga sitwasyon, tibale, mas mainit pa dyan ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen. Pwedeng i-diffuse ng pag-ibig ng Panginoon ang anumang mga nadadaanan nating mga init at yung mga init factor ng ating mga buhay. Praise God. So let's talk about yung breaking point po natin. Maganda pong pag-usapan ito eh. Alam niyo yung concept kasi natin when we talk about blessing, it's always on the positive note. Kumbaga pag pinag-usapan po yung blessing, yung kailangan maganda yung nangyayari, puro maganda lang ang nangyayari. But what about, like for example, if you're undergoing an ordeal, ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, o you're undergoing some difficulties, or you've been limited or na-restrict ka, o kaya man ay, hindi ka masaya ngayon, kumbaga may kalungkutan na nadadana sa ating buhay, o kaya man ay merong mga pagkakataon na umiiyak tayo, nalulungkot tayo, nasasaktan po tayo. Hindi po ba? Can we ever consider those things a blessing? Yan po yung napakagandang tanong at napakagandang pag-usapan po natin ng maikli sa araw na ito. Kasi hindi naman po laging happy-happy yung ating buhay, Meron tayo talagang mga napagdadaanan o nai-encounter na, somehow will shake us or somehow will put us in a bad light. But what are we going to do about it? Ano yung ating reaksyon? Can we really consider this a blessing from God? Kaya nga breaking point ang napakaganda nating pag-usapan. So let me tell you that ang Panginoon po natin, He is God who is master of turning our sorrows into joy. He is master of turning our mourning into dancing. He is master of turning our failures into triumph. Amen. So all in the process. We just have to trust the process, even at the point that we're breaking and we are being broken. So basahin po natin yung Jeremiah 18 verses 3 to 6 in the New King James Version. It says there, "Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that the made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel." Kung titingnan po natin yung binasa nating scripture, ay, pinadala po yung propeta doon sa isang potter's house, at pinakita sa kanya na merong tagagawa ng mga clay, ng mga clay jar. At kung paano daw yung walang form na clay, ay ginagawa sa kamay ng isang potter to make something new. At minsan, hindi perfect. Minsan kailangan i-mark, kailangan ibasa, kailangan i-squeeze, kailangan idurugin, imasa, But in the end, ay imumold po ito ng potter according sa gusto niyang disenyo. At ang tanong po sa atin ng ating Panginoon, hindi ba niya ito pwedeng gawin sa atin? Hindi kailangan ng proseso ay palaging smooth, hindi kailangan ng proseso polished, hindi kailangan ng proseso parang ang ganda-ganda, foolproof kumbaga.
may mga proseso na medyo madugo, may mga proseso na talagang, wow, ang hirap. May mga proseso talagang tutuluan tayo ng luha. May mga proseso talagang nakakasakit or masasaktan tayo talaga. But trusting in the process, we are like clay in the hands of the potter. We just have to trust na yung pinaka-end result nito ay maganda para sa atin. So I don't know kung anong proseso tayo naroon sa kamay ng ating master potter, yan ang ating Panginoon. Pero napakaganda na tayo po ay kailangan, handa, willing, flexible, no, sa kagustuhan ng ating Ama sa atin, no. May mga bagay po na maaaring gusto nating mangyari o we perceive it in our understanding na ito yung gusto natin. Pati yung proseso, kung pwedeng idikta natin kay Lord, hindi ba? O kaya man yung step by step, o kaya man tayo, gusto na natin mag-suggest, Lord, gusto ko ganito yung mangyari sa akin. But, hindi ganon gumagalaw ang ating Panginoon. And sometimes, dinadaan tayo sa proseso na hindi tayo komportable. Dinadaan tayo sa proseso na, aray, may aray sa atin. Dinadaan tayo sa proseso na, nababasag tayo. Nababasag yung ating mga mindset, nababasag yung ating mga standards, no, nababasag yung ating mga will, yung kagustuhan natin as we submit to the will of the potter, to the will of God who made us all. Amen. So alam niyo po, sa dami ng tinatakbo ng ating araw-araw na buhay, mga taong nakakausap natin, mga sitwasyon, mga problemang kinakaharap, or probably mga interest po natin, o mga sinusolusyonan natin ang mga pangangailangan. Ang dami pong mga pwedeng kumanti sa atin, kumanti sa ating sanity, kumanti sa smooth sailing na buhay na gusto natin. And sometimes, pag meron tayong mga nakakaharap na to, pressure sets in. Marami pong mga tao nawawala sa wisyo, nawawala sa focus nila sa Lord, umaalis, umaayaw, tumatalikod. Kasi hindi makatiis, no? Hindi mapaglabanan yung mga sitwasyon, walang tiwala sa kamay ng Diyos na humuhubog sa atin. So, ngayong araw na ito, let me leave you with this devotional and this scripture. Alam niyo, ang ating Panginoon, may mga bagay na pinapadala sa atin, pero in the end, puro po sa kabutihan at sa ikakaayos at sa ikakapagpala natin ang destinasyon at ang final direction na gusto ng Panginoon pagdalahan po sa atin. Sabi po sa Deuteronomy 8:2, and I'll leave this scripture with you. And you shall remember the Lord your God, who led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you, to test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. So kung may pinagdadaanan po tayo, may breaking point po tayo, we can probably reflect on this. Na ba maaaring ang Panginoon, He's humbling us. Amen. He's testing us. And He just wanted to know kung ano yung laman ng ating mga puso. Susunod pa po ba tayo sa ating Panginoon pag not so good yung nangyayari sa atin? Again, trust the process. Ang ating Panginoon, He is our master potter. Pag nilagay po natin yung ating buhay, yung ating kalooban, yung ating pananampalataya sa kamay ng Diyos, He will make it useful. He will turn our lives into something beautiful, always for our good. Amen. So tiwala lang sa proseso ng ating Panginoon. I don't know what you're going through, but trust God, trust His process, and put your faith unto the Lord our God. So let's pray. Thank you, God. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Ano man yung breaking point namin, Panginoon, na para kaming pinupunit, na para kami, Panginoon, nadidikdik, na para kami, Panginoon, Lord, nawawasak sa aming loob. We trust you, O God, na Ikaw ay may hawak sa amin. Nasa gitna kami, nasa sentro kami ng kalooban mo, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami tatalikuran, hindi mo kami ilalaglag, Panginoon. And in the end, you have the best interest for us, O God. Lord, salamat po, Panginoon, na sa dulo ng kahit na anong mga breaking or pagsubok na dinadaanan namin ay ang pagpapala mo, ay ang pabor mo, ang habag mo, ang kapatawaran mo, ang kapayapaan mo, ang grasya
grasya mo, Panginoon. And Lord, we receive everything today with a grateful heart. We thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, amen and amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye! Naranasan